Pagkarating ni Rocky galing sa paaralan ay naabutan niya na nagsisigawan ang mga magulang niyang sina Rendel at Eden. Nasa pintuan pa lang siya ay rinig na niya ang iyak ng kanyang ina at ng pangalawa niyang kapatid na si Sunny, 8 taong gulang na pipi. Nay! Tay! Ano po nangyayari dito? Nang marinig siya ni Sunny ay kaagad na tumakbo ang batang lalaki sa kanya. Humahangos ito at humahagulgul sa pag-iyak. Hindi man nakapagsasalita ay alam ni Rocky ang ibig sabihin ng nakababata niyang kapatid. Kailangan ng tulong ng nanay nila dahil mukhang pinagmamalupitan na naman ito ng tatay nila kahit nabuntis ang babae. Sabay na tumakbo ang dalawa papunta sa kanilang kwarto at doon nga naabutan ni Rocky at Sunny ang kanilang nanay na si Eden na sakal-sakal ng kanilang tatay. Lalong pumalahaw ng iyak si Sunny na naiwan lang sa pintuan ng kwarto habang ang nakatatandang kapatid naman ay kaagad na umawat. Tay! Tama na po yan! Sinasaktan niyo po si nanay! Buntis po siya, tay! Hinawakan niya ang kamay ng amang nakasakal sa leeg ng umiiyak nilang ina. Pilit niyang inalis ang mamasel na braso ng kanyang ama kahit alam niyang wala siyang laban dito. Tay! Tama na po, please! Hindi na po makahinga si nanay! Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay naitulak na siya palayo ng amang namumula na naman ang mata. Senyales ng pinagsamang kalasingan at iligal na droga. Tumalsik si Rocky sa pintuan at napaupo pero tumayo rin siya kagad at muling bumalik sa pag-awat. Tay! Ano po ba? Tama na po! Tama na po, tay! Sa galit ay hindi na rin nakatiis ang teenager. Sinapak niya sa muka ang 6-footer na ama at kahit 13 years old pa lamang siya ay namana niya naman ang jeans ni Rendel kaya kahit paano ay matigas din ang katawan at kamao niya. Pero tila hindi umepekto sa tatay niyang adik ang kanyang ginawa. Mas lalo lang itong nagalit. Aba, marunong ka ng lumaban ha? Gusto ko yan! Binitiwan ni Rendel ang pagkakasakal sa asawa at sa kanya binalingan ang panganay na anak habang napapadila pa siya at ngumingisi-ngisi. Una, Rocky! Sunny! Takbo na ron sa labas! Bilisan niyo! Ganun na nga ang ginawa ng magkapatid. Hinatak ni Rocky si Sunny at sabay silang tumakbo pero bago pa sila makalabas ng bahay ay nahawakan na ang teenager sa balikat at pwersahan siyang pinaupo. Nabitiwan ni Rocky ang nakababatang kapatid dahil napaluhod siya sa lakas ng pagkakahawak ng amang malupit. Umiiyak naman na tumakbo palabas ng bahay si Sunny para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Loko-loko ka ha? Ano? Kaya mo na bang buto mo ha? Isang malakas na sapak ang natamo ni Rocky mula sa malupit niyang tatay. Dahilan para mapahandusay siya sa sahig. Pinilit niyang tumayo pero nakaramdam siya ng pagkahilo kaya hinayaan na lamang muna niya ang sarili na nakahiga sa sahig. Tumayo ka dyan! Matibay ka na, di ba? Marunong ka ng pumalag eh! Hayop ka! Sinundan pa yun ng magkakasunod na sipa sa iba't ibang parte ng katawan ni Rocky hanggang sa mapaduwal siya ng kaunting dugo. Hinarangan niya ang ulo para hindi matamaan ng malakas na sipa at pagkatapos ay nanghihina siyang nagsalita habang naiiyak sa sakit na nararamdaman. Tama na po, tay! Tama na po! Anong tama na ha? Sinapak mo ako kanina, di ba? Marunong ka ng pumalag eh! Sige, tumayo ka dyan! Magsuntukan tayo! Tama na po, tay! Hindi ko naman po sinasadya eh! Masakit na po! Tama na! Subalit sa halip na maawa sa kalagayan ng panganay na anak, ay tila demonyong natuwa pa si Rendel matapos makitang may dugo na sa labi si Rocky habang napapaubo. Itinuloy niya ang pagsipa sa panganay na anak hanggang sa dumating ang buntis niyang asawa mula sa kusina at tinutukan siya ng malaking kutsilyo. Sige, ituloy mo yan sa anak ko para malaman mong hinahanap mong hayop ka. Isasaksak ko sa ito.
Wala kang puso, adik. Huwag na lang ang pagmalipitan mo. Pero wag na wag mong sasaktan ang mga anak ko. Dahil ako mismo ang papatay sa iyo. Dahil doon ay napigilan si Rendel sa pambubugbog sa panganay na anak. Matalim ang mga mata niyang minasdan ang buntis na asawa habang tumatawa. Aba, tumatapang na ang mga tao ngayon dito sa bahay na to ah. Layuan mo ang anak ko, hayop ka. Layuan mo siya. Kundi, itatara ko to sa bungo mo. Hayop kang adik ka. Sawang-sawa na ako sa pangmamalupit mo. Eksaktong pagkasabi nun ni Eden ay nagdatingan ang mga opisyal ng barangay kasama ang kapitan. Nang makita nila ang sitwasyon ay kaagad na umaksyon ng mga ito. Hinuli nila si Rendel na hindi na rin nagawang lumaban pa. Makalipas ang ilang minuto ay nagharap sila sa barangay hall para pag-usapan ang nangyari. Nang mahimasmasan si Rendel mula sa tama ng alak at iligal na droga, ay humingi siya ng tawad sa kanyang asawa at mga anak. Kaya lamang ay huli na ang lahat dahil hindi na siya pinatawad pa ng mag-iina. Dahil doon ay nanikluhod si Rendel sa buo niyang pamilya habang umiiyak. Parang awa mo na, Eden. Patawarin mo ko. Alam mo namang nagagawa ko lang yun dahil meron akong tama ng alak. Patawarin niyo na ako. Patawarin, di ko sinasadya. Tama ng alak. Baka ka mo pati illegal na droga. Hayop ka. Napakahayop mo. Please naman, hindi ko na uulitin. Huwag mo na akong hiwalayan. Tara na, umuwi na tayo sa bahay. Ilang ulit mo nang sinasabi sa akin yan. Ilang ulit na kitang pinatawad, Rendel. Pero ngayong pati ang anak ko ay sasaktan mo. Ibang usapan na yon. Huwag na huwag mong kakantiin ang mga anak ko. Sinabi ko na sa iyo yun, hindi ba? Dahil doon, nanikluhod din ang bruskong lalaki sa mga anak niya. Pero na-trauma ng husto si Sunny, kaya takot na tong lumapit. Nagtago na lang ang batang lalaki sa likod ng buntis niyang nanay. Anak, Rocky, sorry sa nagawa ko. Kausapin mo naman ang nanay mo. Hindi ko na uulitin. Nangangako ko, anak. Hindi naman umimik si Rocky. Pinagmasdan niya lang ang kanyang tatay habang tahimik na umiiyak. Pagkatapos nun ay yumakap siya sa kanyang ina. Kaya ito naman ang nagsalita. Nakita mo na, Rendel. Kahit mga anak mo, ayaw na sa'yo. Matagal kaming nagtiis. Pero ngayon, seryoso na akong iwan ka. Mahal, huwag mo namang gawin sa akin to. Hindi ko kakayanin kapag nawala kayo sa akin ng mga anak ko. Nagmamakaawa ako. Alam mong mahal din kita, Rendel. Pero ayaw kong dumating sa punto na baka mapatay mo pa kami ng mga anak mo bago ka magbago. Naririnig tayo ng kapitbahay natin ngayon at mga opisyal. Hindi kita kakasuhan dahil sa ginawa mo sa akin at sa anak ko. Pero sa oras na lumapit ka pa sa amin, sinisiguro kong makukulong ka. Mabubulok ka sa kulungan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay wala nang nagawa si Rendel kundi palayain ang kanyang mag-iina. Nang araw ding yon, ay nag-alsa balutan sina Eden, Rocky at Sunny. Nay, saan po tayo pupunta ngayon? Wala naman na tayong kamag-anak dito. Si Tio Junior patay na po, di ba? Uuwi tayo ng probinsya namin, mga anak. Sa tatay ko. Sa lolo nyo. Pero di ba po, sabi niyo noon ayaw ni Lolo na nandun kayo ni Tio Junior? Sa tagal ng panahong yun, anak. Siguro naman gugustuhin din ni tatay na ng lolo mo na makita ko. Lalo na ngayong may mga apo na siya. Huwag kayong mag-alala. Mabait ang lolo generoso nyo. Nagkaroon lang sila noon ng Tio Junior mo ng hindi pagkakaunawaan. Tapos yun, dahil dalaga pa ako at medyo bata-bata, wala akong alam sa mga nangyari. Pinasama na lang ako ni tatay kay kuya. Medyo na-excite na rin po tuloy ako makita si Lolo. Ano po kayang itsura niya sa personal?
Kamukha mo siya, anak. Makikita rin natin siya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay sumakay na nga ang mag-anak sa barangay patrol at hinatid na sila sa nasabing probinsya. 4:00 ng madaling araw sila nagbiyahe, pero mag-aalas 12 na ng tanghali bago nila narating ang nasabing probinsya. Nagpababa na lang si Eden sa poblasyon at nagdahilan na walking distance na lang mula roon ang kanilang bahay. Pero ang totoo ay medyo nakalimutan na rin niya ang tinitira nilang bahay dahil sa tagal na rin niyang hindi nakakauwi. Matapos mananghalian ay nagpaalam na ang barangay patrol sa mag-iina. Dahil sa maaliwalas ang paligid ay nagtambay muna ang mag-anak sa parke habang iniisip ng babaeng buntis ang eksaktong lugar kung saan sila dati nakatira. Nay, okay lang po ba kayo? Oo, anak. Iniisip ko lang kung anong sasakyan papunta sa bahay ni tatay. Maglaro-laro muna kayo, anak. Sige na, maglaro kayo ng kapatid mo habang inaalala ko, ha? Sige po, Nay. Tinawag ni Rocky ang nakababatang kapatid na kaagad ding sumunod sa kanya. Naglibang sila sa mga padulasan at duyan hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Mga utoy, kumusta kayo? Pagkakita ni Sunny sa matandang babae na kuba na bulag ang isang mata, ay napatalon siya sa duyan at napakapit sa kanyang kuya. Pinagmasdan naman ni Rocky ang nangamusta sa kanila. Nakaagaw ng pansin niya ang tungkod nitong may mga dahon-dahon pa, pati ang buhok nitong naghahalo ang puti at itim. Huwag kayong mag-alala. Di naman ako masamang tao. Nangamusta lang ako dahil parang ngayon ko lang kayo nakita rito. Palagi kasi ako rito sa parke. Opo. Kadarating lang namin po dito, Lola. Inaalala pa po kasi ni Nanay kung saan nakatira ang lolo namin. Yung tatay niya po. Hindi na natapos ng teenager ang pagsasalita dahil bigla siyang hinatak ng kanyang nanay at binulungan. Huwag kayong makikipag-usap sa hindi nyo kakilala. Saka hinarap ng buntis ang matandang babae at niyukuran lang ito bago hilahin ang mga anak. Pero bago pa sila makaalis ay muling nagwika ang matandang babae. Buntis ka pa naman. Mag-iingat kayo dito sa lugar na ito. Naglipa na ang mga alagad ng kadiliman. Kapag kailangan nyo ng tulong, alam nyo na kung saan ako pupuntahan. Tawagin nyo lamang si Manang Bebang. Paglingon ng mag-iina sa likuran ay ganun na lang ang gulat nila dahil wala na ang matandang babae na nagpakilala bilang si Manang Bebang. Kaagad silang umalis sa parke at tumambay na lang sila sa simbahan na malapit lamang doon. At nang makarinig siya ng usapan ng ilang naroon, ay sa kanya naalala ang lugar kung saan sila nakatira. Pasado 3:30 na, galing sa poblasyon ay sumakay kagad ng tricycle si Eden kasama ang dalawa niyang anak. Habang nasa biyahe sila ay nakatulog si Sunny habang si Rocky naman ay nakatingin lang sa magandang tanawin. Mabilis na lumipas ang mga oras at sa wakas narating na nila ang bukana ng nasabing baryo at kaagad bumaba ang mag-iina. Pagkaalis ng tricycle ay tumunganga na lang muna si Eden at minupaan ang paligid. Tara na anak, pakibuhat na lang muna ang kapatid mong natutulog. Sige po, Nay. Naglakad na sila papasok sa loob hanggang sa marating ang kapilya na tila walang pinagbago. Nagkaroon lang ng maraming santo sa loob kaya medyo namangha si Eden at napangiti. Napatingin din tuloy sa kanya ang panganay na anak. Bakit po kayong ngumingiti, Nay? Wala naman anak. Naalala ko lang kasi ang kapilya namin. Bata pa lang ako, ganyan na kasi ang itsura ng kapilya. Para tuloy, kahapon lamang nang umalis ako dito. Ganon po ba, Nay? Ibig sabihin, dito talaga nakatira si Lolo Generoso? Pagkatango ng babaeng buntis ay nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makalampas sa lumang kapilya.
Marami na ring bagong tayong bahay at ilang na bagong daanan, kaya nagkaroon ng kalituhan si Eden. Mabuti na lang ay may nakita siyang mga kalalakihan sa isang maliit na kubo na nagkukumpulan habang nag-uusap-usap. Napatingin kagad ang mga ito habang papalapit silang mag-iina. Tinanong niya ang mga ito kahit naiilang at kaagad namang itinuro kahit kitang-kita sa ekspresyon ng muka ng mga kalalakihan ang pagkabahala. Pagkaalis nilang mag-iina ay nadinig pa nila ang ilang bulungan pero ipinagsawalang bahala na lang ito ni Eden. Yun nga lang, hindi ang kanyang panganay na anak. Nay, bakit parang ganun sila bigla makitungo nung marinig nila ang pangalan ni Lolo Generoso? Wala rin akong ideya, anak. Siguro, sa tagal na ni tatay sa lugar na to kilalang kilala siya ng mga tao. Matapang kasi ang lolo mo at gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya. Na-excite na talaga ako na makita si Lolo. Ako rin naman, anak. 4:30 na ng hapon nang narating nila ang harap ng bahay. Nang minasdan ni Rocky ang kanyang ina, ay napahigpit ang hawak niya sa kamay nito dahil kitang-kita niya ang pangungulila ni Eden. Medyo naluluwa kasi ang ginang matapos makita ang dating tahanan. Pagkabitaw ng teenager sa kamay ng ina, ay lumapit siya sa lumang gate habang bitbit ang natutulog niyang kapatid. Opo! Tao po! Tao po! Bago pa matapos ni Rocky ang pangatlong pagtawag, ay sumulpot na mula sa likod ng bahay ang isang matangkad na ginoong may namumuting buhok at medyo kulubot na ang balat. Nakakunot tong lumapit sa lumang gate habang hawak-hawak ang kalaykay. Abat sino ba yan? Mga istorbo kayo! Abala ko sa paglilinis ng taniman ko! Itay! Saglit na napahinto ang matandang ginoo at pinagmasdan ang mag-ina. Napasingot kagad ng tila biglang nakaamoy ng kung anong mabahong bagay hanggang sa tumigil siya at tumitig sa bilugang tiyan ni Edna. Napahawak tuloy sa tiyan ang babaeng buntis habang tila naiiling na nakatingin sa kanyang ama na biglang bumagsik ang tingin sa kanyang tiyan. Bigla tuloy napalitan ng kaunting kaba ang kanyang excitement na nararamdaman. Kumikislot-kislot din kasi ang sanggol sa sinapupunan niya na para bang may kung anong kinatatakutan. Mabuti na lang ay biglang nagsalita si Rocky, dahilan para mabaling sa kanya ang atensyon ng matandang lalaki at ng kanyang ina. Kayo po ba si Lolo Generoso? Ako nga! Bakit? Sino ba kayo? Itay, si Edna po ito. At sila po mga anak ko, ang mga apo nyo. Nang marinig yun ni Mang Generoso, ay tila nahimasmasan siya. Ang kaninang mabagsik na tingin ay biglang umamo na lang habang nakatingin sa kanyang anak. Matagal niyang pinagmasdan ang mukha ni Edna hanggang sa maalala niya na ito ng tuluyan. Edna! Aba! Ikaw na ba talaga yan, anak? Opo, Itay. Ako na po ito. Kasama ko po ang mga apo mo. Eksakto na nagising si Sunny at naabutan niya ang magandang eksena ng pagkikitang yon. Mga anak, Rocky, Sunny, lumapit kayo sa lolo nyo at magmano. Patakbong lumapit ang magkapatid at nagmano kay Mang Generoso na tila hindi pa rin makapaniwala na muli niyang nakita ang anak at may kasama pa tong mga apo. Nang mapatingin ang matandang lalaki sa namimilog na tiyan ng anak, ay bigla na namang nag-iba ang timpla ng kanyang muka. Anak, anong ginagawa mo rito? Bakit bigla kang pumunta rito? Bakit parang tarantang-taranta naman po kayo, Tay? Hindi ba kayo masayang makita ko at ang mga apo nyo? Eh, hindi naman sa ganun, anak. Hindi mo naiintindihan eh. Ang akala ko, hindi na kayo babalik dito ng kuya mo. Nagkausap na kami noon ni Junior. Matagal na pong patay si Tio Junior, Lolo. Anak, hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang sasabat sa usapan ng matatanda? Ay, sorry po, Nay.
Dahil doon ay nanahimik na lamang si Rocky sa tabi ng ina habang akbay-akbay ang nakababata niyang kapatid na Pipi. Nakinig na lang sila sa pag-uusap ng dalawang mas nakatatanda. Tama po kayo sa narinig niyo, Tay. Patay na po si Kuya. 3 taon na po nakakaraan. Yun nga po ang bili niya sa akin na huwag nang babalik dito o ipaalam sa inyo na patay na siya. Pero ano pong magagawa ko, Tay? Wala naman kaming ibang kamag-anak sa Maynila. Hindi ko kayang patulugin ang mga anak ko sa kalye at isa pa po. 1 buwan na lang malapit na po akong manganak. Wala na po akong pagpipilian ni Tay. At saka, hindi naman po ako kasama sa away niyo ni Kuya noon eh. Patay na po siya. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Habang umiiyak si Edna, ay pinagmasdan lang siya ng ama na kalaunan ay bumaling sa mga apo nito. Hindi rin alam ng matandang lalaki kung ano ang mararamdaman niya pagkakita sa anak na matagal ng panahong nawala. Napabuntong hininga na lang siya habang umiiling-iling, kaya tila naunawaan na ng babaeng buntis ang nais na ipahiwatig ng kanyang ama. Pero Itay, kung ayaw niyo pa rin pong nandirito ko at ang mga apo niyo, sige ho, aalis na lang po kami. Masaya po ako na makita kayong okay. Kahit wala po kami sa tabi niyo. Magsipasok na nga kayo sa loob. Sige na, magtatakip silim na. Baka mahabugan pa kayo pare-pareho. Ganun na lang ang tuwa ni Edna matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Napayakap siya rito ng mahigpit at ganun din ang kanyang mga anak. Hindi rin naman maitatanggi sa mukha ni Mang Generoso ang tuwa, subalit nag-aalangan pa rin siya sa pagtanggap sa kanyang anak, lalo na at buntis pa ito. Maya-maya pa, matapos ang makabagbag damdaming tagpong yon, ay binuksan na kagad ng Ginoo ang nilulumang gate. Dali-dali namang pumasok ang mag-iina at pansamantalang itinigil ni Mang Generoso ang ginagawa sa taniman. Pinatuloy niya ng maluwag ang anak at ang kanyang mga apo. Pagkatapos ay masaya silang naghapunan at nagkwentuhan patungkol sa mga buhay-buhay habang magkakalayo. Pagkalipas ng hating gabi, nang nahihimbing na sa pagtulog si Eden at Sunny ay saglit na napabangon si Rocky. Lumabas ng silid at tahimik na sinilip ang narinig na mahinang kaluskos sa sala kung saan natutulog ang kanyang lolo Generoso. Ipinagamit kasi ng matandang Ginoo sa mag-iina ang kanyang silid para mas maging komportable sila sa pagtulog. Pagkadungaw ni Rocky sa pintuan ay nakita niyang wala na ang kanyang lolo sa upuang gawa sa kawayan. Nakabukas na rin ng kaunti ang pintuan, kaya dahan-dahan siyang lumapit ron at sumilip sa labas ng bahay. Wala siyang nakitang kahit sinong tao sa labas ng bahay, pero nakarinig siya ng nakakakilabot na boses ng tila isang mabangis na hayop. Pagkatapos nun, nakarinig din siya ng mga mabibigat na yabag na tila tumatakbo palayo sa lugar na yon. Dahil sa takot ay tumakbo na siya pabalik sa kwarto at nagsumiksik sa tabi ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Pinilit niyang makatulog kahit ang totoo ay takot na takot siya. Kinabukasan, pagkagising ni Rocky ay wala na siyang kasama sa papag. Nang maalala niya ang nangyari kagabi, ay napabalikwas siya ng bangon sa pag-iisip na baka kung ano na ang nangyari sa nanay niya at sa kapatid. Patakbo siyang lumabas ng kwarto habang takot na takot. Nay! Sunny! Nay! Saan po kayo? Nay! Hoy anak! Bakit ka sumisigaw dyan? Nananaginip ka ba? Mag-almusal ka na rito. Natulala ang teenager nang makita ang ina na naghahalo ng kape sa kusina. Bilisan mo na rito, anak. Mag-almusal ka na muna. Tapos pumunta ka ron sa likod ng bahay para makabanding mo ang lolo mo sa pagtatanim. Nandun ang kapatid mo. Tila wala sa sariling naglakad si Rocky palapit sa ina. Pagkaupo niya sa tapat ng hapagkainan, ay nakita niya ang ilang piraso ng tinapay at peanut butter na palaman. Nagsimula na siyang kumain ng mahimasmasan siya at tuluyang magising ang diwa. Pagkatapos nun, katulad ng sinabi ng buntis niyang ina,
ay nagtungo siya sa likod ng bahay kung nasaan naabutan niya ang nakababatang kapatid na tuwang-tuwa habang kasama ang kanilang lolo. Napangiti rin ang binatilyo dahil sa tagal ng panahon, ito ang unang beses niyang makita ng ganoon kasaya si Sunny. Noon kasing nasa poder pa sila ng malupit niyang ama ay palagi na lang pag-iyak ang nakikita at naaabutan niya sa bahay. Sa kanya lang din na-realize na masayang masaya rin ang kanyang ina dahil napansin niya kanina pagkakita rito na maaliwalas ang muka ni Eden. Dahil doon ay masaya niyang nilapitan ang lolo niya at nakababatang kapatid. Magandang umaga po, Lolo. Oh, gising ka na pala, Rocky. Nag-almusal ka na ba? Opo, katatapos ko lang po. Kung ganun, halika rito. Tulungan mo kami ng kapatid mo sa pagtatanim. Dali, masaya ito. Tingnan mo si Sunny. Masayang masaya siya. Sige po, Lolo. Ang kaso po hindi po ako marunong magtanim Akong bahala sa'yo. Tuturuan kita. Masayang nagbanding ang tatlo kaya hindi mapinta ang tuwa sa puso ni Rocky habang kasama ang lolo at nakababata niyang kapatid. Naiisip niya nga na sana ay hindi na matapos ang oras na yon dahil parang ngayon niya lang talaga naranasan ang kalinga ng isang ama. Maya-maya pa nang medyo umiinit na, pasado 8:30 ng umaga, ay lumapit sa kanila si Eden dahilan upang maantala ang kanilang kasiyahan sa pagtatanim. Itay, may ipapabili po ba kayo sa palengke? Ako na po muna ang pupunta. Ako na lang anak ang magpupunta sa palengke. Medyo malayo din yun dito. Ako na po, Itay. Alam niyo naman pong buntis ako at kailangan ko rin po maglakad-lakad kaysa po matulog ng matulog dito para hindi po ako mahirapan sa aking panganganak. Wag po kayo mag-alala sa pera. Meron pa naman po ako rito. Tinatanong ko lang po kung ano pong gusto niyong ulamin mamayang tanghali at mamaya pong gabi. Nay, prito na lang po. Tsaka sinabawang bangus. Masaya ring nagtaas ng kamay si Sunny at sumenyas na ang ibig sabihin ay prito at sinabawang bangus din ang gusto niya. Nang makita naman yun ni Mang Generoso ay napangiti na lang siya bago tumugon. Kung ano ang gusto ng mga apo ko, ganun na rin ang sa akin, anak. Masustansya naman ang bangus lalo na kapag may sabaw. Maganda yan para sa resistensya ng mga bata. Sige po, Itay. Bibili na lang din po ako ng gulay at kaunting karne para mamayang gabi natin. Bibili na lang din po ako ng cooler na maliit at yelo para may imbakan po tayo. Hindi na tumugon ang Ginoo dahil bumalik na to sa pagtuturo sa mga apo kung paano magtanim. Hinahatak-hatak na kasi siya ni Sunny at Rocky na gustong-gusto talagang matuto sa pagtatanim. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, pagbalik ni Eden ay pansamantala niyang tinawag si Rocky para tumulong sa pag-aayos ng mga pagkain. Hindi na umangal ang binatilyo dahil tapos na rin naman sila sa pagtatanim at nagpapahinga na lang sa tabi ng puno. Ilang saglit pa nga ay sabay-sabay na silang nananghalian at nag-enjoy ang lahat sa pagkain. Habang pinagmamasdan ni Rocky ang ina at nakababatang kapatid, sa isip niya ay nagpapasalamat siya ng lubos sa Diyos dahil nagpasya silang umuwi ng probinsya. Kitang-kita kasi ng binatilyo ang tuwa sa mukha ng pamilya at kahit nasa edad 13 pa lamang siya ay naiintindihan na niya ang mga ganoong bagay. Pagsapit ng gabi, nagbolontaryo na si Mang Generoso na siya na ang magluluto ng gulay na hinaluan ng karne. Pero nang nasa hapagkainan na sila, ay nagtaka ang mag-iina dahil walang halong karne ang gulay na niluto. O, Tay, nasan po yung baboy? Nakalimutan niyo po bang ilagay? Nak, Rocky, hindi ba pinahugasan ko sa iyo ang karne kanina? Iniwan ko po, Nay, dun po sa may lababo bago po ako magbanyo. Hindi niyo po ba nakuha, Lo? Hindi. Nako, may nakita pa naman akong pusa kanina. Baka nilantakan yon. Pero hayaan nyo na. Masarap naman ang pagkakaluto ko dyan sa gulay. Nanghihinayang man,
ay wala nang nagawa ang mag-iina kundi kumain na lang ng gulay. Mabuti na lang din ay tama ang sinabi ng matandang Ginoo na masarap ang pagkakaluto niya sa gulay, kaya naman na-enjoy pa rin nila ang hapunan. Pagkatapos kumain ay si Rocky na ang naghugas ng mga pinagkainan at nang matapos yon ay iniwan niya muna ang mga ito sa maliit na balde para itapon ang basura sa likod ng bahay. Pagkarating doon, nakita niya ang pulang plastik na pinaglagyan niya kanina ng karne. Habang naghuhugas ay kukunin niya sana ito para tingnan, pero biglang dumating si Mang Heneroso. Nandiyan na po. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Delikado rito sa labas kapag ganitong oras na. Kaya dapat hindi na kayo lumalabas ni Sunny, ha? Pagkaabot ni Rocky ng basura ay saka siya nagsalita. Bakit naman po delikado, Lolo? Parang ang tahimik nga po rito sa lugar nyo kahit mapuno po at madilim. Mas delikado, Apo, kapag tahimik ang isang lugar dahil hindi mo alam kung saan manggagaling ang panganib. Sige na, mauna ka na ron sa loob. Pakisalansan na lang muna ang mga platong iniwan mo dahil nakatulo na yon. Okay po, Lolo. Dali-dali ngang nagtungo ang binata sa kusina at inayos ang mga platong hinugasan. At dahil merong maliit na bintana sa bandang gilid kung saan kita ang basurahan, napansin ni Rocky na tila may kung anong ginagawa ang kanyang lolo para itong basurero na nangangalakal ng makakain. Ano kayang ginagawa ni Lolo? Ay, anak ng kabayong bundat. Nanay naman eh. Kung makakalabit kayo, nakakagulat po eh. Sorry naman anak, pagkatapos mo dyan ha, maghilamos ka na at tabihan na ang kapatid mo ron. Nasaan pala ang tatay? Ayun po oh. Natigilan na ang binatilyo dahil pagkatingin niya sa maliit na bintana sa labas kung saan naroon ang basurahan ay wala na roon ang kanyang lolo. Hala, nasaan na po yun? Biglang nawala si Lolo. Hinahanap mo ba ako, Eden? Nagsalansan lang ako ng mga basura. Lo, ano po yung nasa baba nyo? Parang piraso po ng karne. Oo nga naman itay, karne ba yan? Kaagad tinanggal ng matandang Ginoo ang nasa baba niya at pagkatapos ay naghilamos siya sa lababo. Inaya naman na ni Eden ang panganay niyang anak na maglinis na ng katawan na kaagad naman siyang sinunod. Maya-maya pa, paglabas ni Rocky sa banyo ay nakapatay na ang ilaw sa kusina. Pagdaan niya sa sala ay nakita niyang natutulog na si Mang Heneroso sa upuang gawa sa kawayan, kaya pumasok na rin siya ng kwarto at tumabis sa ina at sa kanyang kapatid. Sa 2 linggong pananatili na mag-iina sa bahay ni Mang Heneroso ay naging maayos naman ang lahat. Kitang-kita at damang-dama ni Rocky ang pagmamahal ng kanyang lolo sa kanilang mag-iina. Nakikita rin niya ang kasiyahan sa ina na matagal niyang hindi nakita noong kasama pa nila ang kanyang tatay na mapang-abuso. Yun nga lang, sa tuwing hating gabi ay napapansin niyang palaging lumalabas ang kanyang lolo at sa tuwing nawawala ito ay palagi siyang nakakarinig ng nakakakilabot na tinig ng isang mabangis na hayop. Hindi niya naman magawang silipin sa labas ng bahay dahil natatakot siyang baka makakita ng kung anong klase ng halimaw. Madalas din niyang mapansin na sa tuwing karne ang ulam nila, lalo na kung baboy at baka, madalas nagpipresenta ang kanyang lolo na ito na ang magluluto. Madalas din kapag ganon ay palaging nagiging kaunti ang karne bago pa to maluto. Lagi na lang dinadahilan ni Mang Heneroso na may pusang mahilig manguha ng karne na hindi naman nila nakikita sa paligid. Nang minsan niya itong ikwento sa kanyang ina, ay napansin din naman pala ito ni Aling Eden, pero naisip na lang nito na marahil ay dala na lang ng katandaan, kaya madalas nakakalimot na ang kanyang ama. Pasado 4:00 ng hapon, nakatambay sina Rocky at Mang Heneroso sa puno habang hinihintay ang babaeng buntis na mamalengke na uulamin nila ngayong gabi. Nag-request kasi si Sunny ng adobong baboy sapagkat paboritong-paborito niya to, lalo na nang matikman ang luto ng kanyang lolo.
Habang pinagmamasdan ng dalawa si Sunny na nasa puno, na mag-isang nagtitingin-tingin sa mga pananim, ay biglang napatanong na lang ang matandang Ginoo sa kanyang apo. Apo, huwag ka sanang magsisinungaling ng sagot sa itatanong ko ha. Alam ko namang may naiintindihan ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Hindi katulad ni Sunny na batang-bata pa. Ano ba ang totoong nangyari sa inyo sa Maynila? At bakit kayo nagpunta rito sa akin? Lo, hindi po ba sinasabi sa inyo ni nanay? Hindi pa eh. Sa matipid na sagot na yon ay naramdaman kagad ni Rocky ang maotoridad na pagkakasabi ng kanyang lolo. Nangilabot siya at sa unang pagkakataon, sa mga seryosong tingin ni Mang Generoso ay bigla siyang natakot, kaya kahit ayaw niyang magsalita katulad ng bilin ng kanyang ina, ay wala siyang nagawa kundi magsabi ng katotohanan. Ano po kasi, Lo eh? Ano po kasi? Palagi po kasing binubugbog ni tatay si nanay. Kahit po ngayong buntis na siya. Kaya po kami umalis kasi pati po ako at si Sunny nasaktan na po ni tatay. Ganun ba? Opo. Huwag kayo mag-alala, Apo. Simula ngayon, hindi na kayo masasaktan ng tatay mo. Pinapangako ko yan. Kaya huwag na kayo matakot pa ni Sunny, lalo na at nandito kayo sa poder ko. Maraming salamat po, Lolo. May tanong lang po ako. Bakit po pala umalis dito sila nanay saka si Tio Junior? Nako, mahabang kwento, Apo. Uy, nandiyan na pala nanay mo. Kunin mo na muna ang mga bitbit niya at dalhin mo sa akin sa kusina para makapagluto na ako. Sige po, Lo. Pagkakita ng magkapatid sa kanilang ina, ay sabay at patakbo silang lumapit dito at nagmano. Nagunahan din ang magkapatid sa pagkuha ng mga dala ni Aling Eden. Nang nasa kusina na sila, habang nagtitimpla ng kape si Aling Eden, ay nakangititong tumingin sa kanyang ama bago magsalita. Ay, siya nga po pala. 2 karne ang binili ko dyan ha. Yung 1/4 ang iwan nyo. Para po sa pusa. Para hindi na siya magnakaw ng para sa ulam natin at nang hindi rin tayo nabibitin. Sige, mamaya iiwan ko rin sa tabi ng basurahan para hindi na papasok ang pesteng pusa na yan. Pambihirang pusa yan. May parte pa talaga sa pagkain natin. Gusto ko na nga patayin kaso nakakaawa naman. Naku tay, masamang pumatay ng pusa. Mamalasing kayo ng 9 na ulit katumbas ng buhay ng pusa na yon. Nagkatinginan lang ang magkapatid at nakikinig sa pinag-uusapan ng kanilang lolo at nanay. Maya-maya pa, iniwan muna ni Mang Generoso ang nilulutong adobong baboy at nang medyo nangangamoy na to, ay pinatay na ni Eden at tinawag ang panganay na anak. Rocky anak, tawagin mo nga ang tatay sa labas at saka si Sunny, naroon sa kwarto. Luto na ang ulam natin. Sige po, Nay. Pero wala po si Sunny sa kwarto eh. Baka nasa taniman lang kasama ang lolo mo. Sige na anak. Okay po. Palabas pa lang ang binatilyo sa pintuan ng likod ng bahay nang masalubong niya ang bunsong kapatid na tila humahangos at namumutla. Parang mangyak-ngyak ang mukha nito, kaya kaagad niyang hinawakan ang magkabilang balikat. Uy! Bakit? Kakain na raw sabi ni nanay. Sige na, pumunta ka na raw sa loob. Tatawagin ko lang si lolo. Iniwan na niya ang nakababatang kapatid at hinanap ang kanyang lolo na nasalubong niya rin naman kagad galing sa basurahan. Olo, saan po kayo galing? Kakain na raw po. Okay na po yung niluto yung adobo. Nako, sigurado po ako. Masarap na naman yun. O siya, tara na sa loob ng bahay. Nilagay ko lang sa basurahan yung mga sinabi ng nanay mong karne ng baboy na para dun sa pusang mailap. Nang nasa tapat na sila ng hapagkainan, ay napansin ni Rocky na walang imik si Sunny, pero pasimple yung kumapit sa kanyang hita na tila merong gustong sabihin pero hindi lang nito masabi. Nilapit niya ang upuan dito at mahina tong kinausap. Nagugutom ka na ba? Mauna ka nang magsandok. O kaya,
Ako na magsasandok para sa'yo. Sinandukan na nga niya ng sapat na kanin ang nakababatang kapatid at nilagyan na rin ng ulam. Pero kapansin-pansin pa rin sa batang lalaking pipi na tila hindi ito mapalagay pero ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Rocky. At katulad ni Sunny ay napansin din ng binatilyo na kakaiba ang ikinikilos ng kanyang lolo, para bang may kung ano sa mga galaw nito. Kaya mas nag-alala pa siya rito kumpara kay Sunny. Okay lang po ba kayo, Lo? Ayos lang. Ayos lang ako, Apo. Medyo nainitan lang at nauuhaw. Uhaw na uhaw ako. Dahil sa sinabing yun ng matandang lalaki, ay mas lalong napahigpit ang pagkakahawak ni Sunny sa binti niyang kanyang kuya. Kaya naman napalingon naman si Rocky sa kanya. Bakit ba yun, Sunny? Ano ba kailangan mo? Pinagsandok na kita. Gusto pa ba ng ulam? Tila naiiyak lang na tumingin ang nakababatang kapatid ni Rocky sa kanya na naantala naman dahil biglang nagsalita ang kanilang ina. Mainit po talaga at nakakauhaw kapag ganitong panahon. Tay, lalo na kapag bilog ang buwan. Ang sabi nga sa nabasa ko, madalas daw talaga nakakaapekto sa tao ang kabilugan ng buwan. Parang dun nga yata nauuso ang mga tungkol sa mga aswang-aswang na yan eh. Aswang? Oo nga pala. Bilog ang buwan. Kaya pala ako uhaw na eh. Ikaw ba, Eden? Kumusta ang kasanggol dyan sa tiyan mo? Malapit ka na yata mga anak, hindi ba? Oo nga po pala, Nay. Manganganak ka na po pala. Makikita na namin ang kapatid namin. Ilan po kayo manganganak, Nay? Siguro anak mga 2 weeks na lang. Medyo nakakaramdam na nga ako ng kakaiba sa tiyan ko eh. Sa totoo niyan, Itay, medyo nawiwirduhan nga po ako eh. Simula na magstay kami rito, madalas nang nagiging malikot tong si baby, lalo na kapag hating gabi. Hindi ko eksaktong maintindihan kung natatakot ba siya o ewan. Ang importante, gumagalaw po ang baby ko at alam kong buhay. Mabuti naman kung ganon. Gustong gusto ko na siyang kainin. Anak, Ano pong sinabi niyo, Itay? Ano pong sabi niyo, Lo? Hindi rin kagad nakaimik ang matandang lalaki na tila nahimasmasan matapos maintindihan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabuti na lang ay magaling siyang magpalusot kaya nakaisip kagad siya ng idadahilan. ang ibig ko sabihin, anak, Eden, at mga apo, gusto ko na talagang kumain. Kumain na kaya tayong lahat habang nagkikwentuhan. Ganun na nga lang ang ginawa ng buong mag-anak. Nagpakabusog silang lahat hanggang sa matapos ang hapunan. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos maghugas ng mga pinagkainan, ay kaagad na dumiretso si Rocky sa banyo para makapaghilamos. Nang matapos na siya, ay dumiretso kagad siya kung saan nakita niya ang ina na nahihimbing na sa pagtulog, habang si Sunny naman ay mulat pa rin ang mga mata. Oh, bakit gising ka pa? Anong oras na, Sunny? Matulog ka na. Napansin niyang balisa ang nakababata niyang kapatid, kaya naman tinabihan niya ito at kinausap ng masinsinan. Sandali lang. Kanina pa kita napapansin na parang may kakaiba. Ano bang meron? Sige, sabihin mo kay kuya. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Bumangon muna saglit ang batang lalaki bago sumilip sa pintuan ng kanilang silid na may makapal na kurtinang nakatakip. Pagkatapos nun ay humiga siya ulit at ipinantay ang ulunan sa kanyang kuya bago nag-aalangang magsabi ng kung ano. Sabihin mo na, inaantok na ako, Sunny. Hindi pa man natatapos ng binatilyo ang winiwika ay narinig na nilang may humawi ng kurtina at paglingon nila roon ay tumambad sa kanilang paningin si Lolo Generoso para bang may kung ano tong nilalanghap na masarap sa pang-amoy. Nang makita yon ni Sunny ay nangilabot kagad ang batang lalaki na nagsumiksik sa likuran ng kanyang kuya na bumangon naman kagad. May hinahanap po ba kayo, Lo? Wala naman. Nag-check lang ako sa inyo. Gising pa pala kayo. Patulog na rin po, Lo. Ganun ba? Sige, Apo. Matutulog na rin ako. Bantayan mo mabuti ang nanay mo, ha? Opo, Lo.
Good night po. O sige, good night din sa'yo. Nang mawala na sa paningin niya ang matandang lalaki, ay kaagad niyang binalingan si Sunny na nakayakap ng mahigpit sa kanya. Kaya nararamdaman niya ang pangangatog ng kalamnan ng nakababatang kapatid. Hoy, Sunny! Ayos ka lang ba? May sakit ka ba ha? Bakit parang nangangatog ka? Gusto mo ba sabihin ko kina nanay at lolo? Muling humigpit ang pagkakayakap sa kanya ng nakababatang kapatid, kaya mas lalo siyang nagtaka. Subalit bilang isang panganay ay ginawa niya ang lahat para mapaginhawa ang pakiramdam ni Sunny. Sunny, sabihin mo sa akin, may kinatatakutan ka ba? Ano ba yun? Naudlot na naman siya sa pagsasalita nang makitang sumenyas ang kapatid at nagulat din siya matapos maintindihan kung sino ang kinatatakutan nito. Sa kabilang banda ay nagkaroon din siya ng kalituhan. Bakit ka naman matatakot kay lolo? Di ba tuwang-tuwa ka nga sa kanya? Nung nakaraan nga, palagi mo siyang kasama, halos ayaw mo lumayo sa tabi niya. May ginawa ba siya sa'yong hindi maganda? Pag-iling ng natatakot na si Sunny ay sumigunda kagad ng tanong ang kanyang kuya. Eh ano namang kinakatakot mo kay lolo? Bakit ka natatakot sa kanya? Umalis sa pagkakayakap ang batang lalaki at muling bumangon para sumilip sa pintuan. Nang masigurong wala na talaga ang kanilang lolo, ay pumantay ulit siya ng pwesto sa kanyang kuya bago magkwento sa pamamagitan ng sign language. Nanlaki ang mga mata ni Rocky matapos maintindihan kung bakit takot na takot ngayon ang nakababata niyang kapatid. Pero hindi niya mapaniwalaan ang mga sinabi nito dahil mahirap talagang paniwalaan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo ha? Masama ang mag-imbento ng kwento, Sunny ha? Lalo na lolo natin yun. Mangiyak-ngiyak ang batang lalaki habang tumatango-tango, pero hindi pa rin alam ni Rocky kung paniniwalaan niya ba ang nakababata niyang kapatid. Alam niyang maloko at may sariling mundo si Sunny dahil sa kanyang disability, pero hindi naman ganun akalain ni Rocky na aabot pa sa ganito ang mga sasabihin ng nakababata niyang kapatid. Uulitin ko lang ang sinabi mo sa akin kanina ha? Ang kwento mo, nakita mo kanina si Lolo Generoso na kinakain yung karning para sa pusa. Kaya ibig sabihin, kahit noon pa, siya talaga ang kumakain ng hilaw na mga karning inaakala nating pusa ang kumakain. Katulad kanina, kabado lang na tumango-tango si Sunny habang kitang-kita sa ekspresyon ng mukha nito ang matinding takot. Bakit naman gagawin ni Lolo yun? Ano siya? Biglang natigilan si Rocky matapos maalala ang nasasaksihan niya tuwing hating gabi. Sa murang edad ay naglaro agad sa isip ang koneksyon ng mga ikinikwento ng nakababata niyang kapatid sa mga kakaibang ikinikilos ni Mang Generoso tuwing alas 12 ng hating gabi. Naantala lang ang kanyang pag-iisip nang muling mag-sign language si Sunny. Hindi niya tuloy alam kung matatawa ba siya dahil sa tanong ng nakababatang kapatid. Ano ka ba? Paano mo naman naisip na taong pusa si Lolo? Dahil hindi siya taong pusa, no? Sige na nga, matulog na tayo. Huwag mo nang masyadong isipin yung mga nakita mo. Malamang, guni-guni mo lang yun. Huwag kang matakot dahil sabi sa akin ni Lolo kanina, poprotektahan niya tayo laban kay tatay. Kaya kung ano man ang nakita mo, huwag mo nang masyadong isipin. Sinabi lang yun ni Rocky sa kapatid para makatulog na ito at hindi na mag-isip ng kung ano-ano pa. Pero ang totoo ay takot na rin siya sa mga nalaman kahit pa hindi siya sigurado kung totoo nga ba o hindi ang mga ikinikwento ni Sunny. Lumipat na siya ng pwesto kung saan malapit sa pinto. Napagitnaan na ulit nila ang kanilang ina katulad ng palaging ayos nila sa kanilang pagkakahiga. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mahinang paghilik ni Sunny kaya kahit paano ay nakahinga na siya ng maluwag dahil nakatulog na ng mahimbing ang kanyang kapatid. Pasado alas 12 ng hating gabi, hindi pa rin dinadalaw ng antok si Rocky dahil paulit-ulit pa rin na tumatakbo sa utak niya ang tungkol sa mga kinuwento ng nakababata niyang kapatid. Doon niya lang din napagtanto
Nung nakita niya noon si Mang Heneroso sa basurahan ay para tong may kinakalkal. Napasalita tuloy siya sa isipan. Ibig sabihin pala nung gabi na yun, yung karning nawawala ay inilagay niya ron sa basurahan. Tapos kinain niya? Mas lalong nadagdagan ang takot na nararamdaman niya, pero kahit ganon ay pinanghawakan niya pa rin ang sinabi ng kanyang lolo na poprotektahan silang mag-iina, lalo na sa tatay nilang malupit. Napalingon siya sa pintuan nang marinig na lumangit-ngit ang upuang gawa sa kawayan. Senyalis kasi yun na bumangon ang nakahiga roon na walang iba kundi si Mang Heneroso. Makalipas lang ang ilang minuto ay may humawi na ng kurtina ng kwarto nila at tumambad na nga ang kanyang lolo na para bang may kung ano na namang inaamoy-amoy sa silid nito. Amoy na para bang nasasarapan nito. Bahagya lang idinilit ni Rocky ang kanyang mga mata upang hindi mahalatang gising siya. Sinundan niya ng tingin ang matandang lalaki na marahang naglalakad palapit sa kanilang pwesto. At dahil sa mga ikinuwento ni Sunny kanina ay mas lalong nadagdagan ang takot sa kanyang dibdib. Habang papalapit ng papalapit si Mang Heneroso sa kanila ay unti-unti siyang kinukumutan ng matinding takot. Nagsimulang gumapang ang kakaibang kilabot simula sa kanyang talampakan na kasimbilis ng kidlat na dumako sa kanyang dibdib, dahilan para biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niya nang mamaluktot at yakapin ang ina o ang sarili dahil sa takot na nararamdaman, subalit tiniis niya ang mga yun dahil nakatayo na sa harapan nila ang kanyang lolo. Kitang-kita ng nakasingkit niyang mga mata kung paanong unti-unting naglahad ng kamay ang matandang lalaki na tila aabutin ang namimilog na tiyan ng kanyang ina. Kaya lang nang maramdaman naman ng sanggol sa loob ng sinapupunan ang kakaibang takot, ay biglang nagising si Eden at napabangon. Ano yon, anak? Humimas-himas ang ginang sa nananakit niyang tiyan. Tama na, anak. Huwag ka nang matakot. Safe ka dito. Nasa bahay tayo ng lolo mo. Ay, ikaw talaga. Wala dito ang mapang-abuso mong tatay. Kaya sige na, huwag ka nang malikot dyan sa tiyan ko. Napadilat tuloy ng tuluyan si Rocky at napatingin sa ina na humihimas-himas pa sa tiyan habang kinakausap ang sanggol na nasa sinapupunan. Takang-taka ang binatilyo kaya nagpagala siya ng tingin sa buong silid pero wala siyang nakitang kahit na sino. Oh anak, Rocky, bakit gising ka pa ha? Mag-aalas 12:30 na oh. Matulog ka na. Baka mapuyat ka niyan. Opo, Nay. Nagising lang po ako dahil sa inyo eh. Akala ko po kung sino po ang kausap nyo. Si baby lang pala. Oo anak, sige na matulog ka na at kukuha lang ako ng tubig na maiinom. Ako na po, Nay. Magbabanyo rin naman po ako eh. O sige, ikaw nang bahala. Napakibit pa ng balikat ang babaeng buntis bago maupo saglit at pinagmasdan si Sunny na nahihimbing naman sa pagtulog. Pagkaalis naman ni Rocky sa papag ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto at pasimpleng sumipat sa upuang gawa sa kawayan. Doon ay nakita niya si Lolo Heneroso na mahimbing din ang tulog at humihilik din ng mahina habang nakanganga ang bibig. Nakampante siya at napabulong sa sarili pagkakita sa matandang Ginoo. Nakakinig ko kasi kay Sunny. Yan tuloy. Kung ano-ano na rin ang naiisip ko. Pagkatapos nun ay umihi muna siya bago uminom ng tubig at kukunan na rin niya ng maiinom na tubig ang ina. Pagdating niya sa kanilang kwarto ay inabot niya kagad sa ina ang tubig na maiinom. Ay, may kailangan pa po ba kayo? Wala na anak. Sige na, matulog ka na. Kayo rin po, Nay. Matulog na rin po kayo. Ay nako anak, hindi na ako makakatulog. Naglilikot tong kapatid mo sa tiyan ko. Di ko maintindihan kung naglalaro ba sa loob ko o may kinatatakutan. And nararamdaman ko anak eh. Natutuwang hinawakan ni Rocky ang namimilog na tiyan ng ina hanggang sa maramdaman nga niya ang pagsiklot ng sanggol na naroon. Bunso, matulog ka na. Huwag ka nang matakot. Nandito tayo sa bahay ni Lolo.
Sabi niya sa akin kanina, hindi niya raw tayo hahayaan na may mangyaring masama sa atin. Kaya kung ako sa'yo, kakalma na ako. Huwag ka nang malikot. Ilang saglit lang ang lumipas ay tila nakinig nga ang sanggol dahil biglang gumaan ang pakiramdam ni Aling Eden. Kaya naman natutuwa nitong niyakap ang panganay na anak. Napakabait mo talagang kuya, anak. Iniisip ko pa naman dati na dahil sa ginagawa ng tatay mo sa atin ay lalaki kang kagaya niya na barumbado. Pero ngayon pa lang, nakikita ko nang hindi mangyayari yon. Kaya natutuwa ko para sa iyo, Rocky, anak. Salamat po, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Ako pong magbabantay sa kapatid ko. Hindi ko po sila pababayaan. Ay nako, para ka talagang hindi 13 years old ko magsalita, anak. Parang pakiramdam ko tuloy Kaedad ko lang ang kausap ko. O siya, matulog ka na. Hindi maganda sa bata ang palaging nagpupuyat. Matutulog na rin kami ni baby, ha? Sige po, Nay. Good night po. Good night, baby. Sweet dreams. Bigla na lang nawala ang pangambang nararamdaman ni Rocky dahil sa kaganapan na yon. Habang nakapikit ay ini-imagine pa ng binatilyo na kapag lumabas na ang bunso niyang kapatid ay siya ang magpoprotekta rito laban sa mga nang-aapi. Nakatulog tuloy siya ng mahimbing dahil doon. Kinabukasan, pagkagising ni Rocky ay wala si Mang Generoso nang silipin niya ito sa taniman. Tanging si Sunny lang ang naabutan niya roon na nagkakalaykay. Nagtungo sa kusina ang binatilyo at kaagad kinumpronta ang ina na nagkakape. Ay, good morning po. Bakit wala po si Lolo? Ay, maagang nagpaalam ang lolo mo kanina. Tulog pa kayo ni Sunny. Saan daw po ang punta niya, Nay? Ay, yung kaibigan niyang namatay ay pupuntahan niya raw doon sa kabilang probinsya. Ayan, sabi niya, siguradong bukas na siya makakauwi dahil malayo kasi yun. Sayang nga aayain ko pa naman sana dun sa parke ng poblasyon mamaya para makapagsimba. Linggo pa naman ngayon. Hala, sayang nga po. Pero marami pa naman pong susunod na araw Makakasama rin po sa atin si Lolo. Tayo-tayo na lang po muna. Ang tagal ko na pong hindi nakakagala Hala, sige. Tayo-tayo na lang munang tatlo. Matapos mag-almusal ay tumulong na kagad si Rocky sa bunsong kapatid na talagang kinakarir na ang taniman ng kanilang lolo. Habang abala sila roon ay ipinaliwanag na rin niya ang tungkol sa mga nangyari kagabi. Ini-explain ni Rocky na parte lang yun ng guni-guni ni Sunny kaya hindi niya dapat katakutan ang kanilang lolo Generoso. Dahil mabilis kausap ang batang lalaki kaya sumang-ayon kagad to. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay kaagad gumayak ang mag-iina at naglakad papunta sa terminal ng tricycle. Nang nandun na sila ay ramdam na ramdam ni Rocky na tila pinagkakaisaan sila ng tingin at bulungan ng iilang taong naroon. Yun din ang dahilan kaya hindi sila lumalabas ng bakuran ni Mang Generoso dahil hindi niya maintindihan kung bakit parang ilag na ilag sa lolo nila ang mga taga roon. Habang nakasakay sila ng tricycle, pinagmamasdan lang ng binatilyo ang kanyang ina dahil tila normal lang din dito ang ganoong bagay. Nang nasa poblasyon na ay kaagad nagtungo ang tatlo sa simbahan para umattend ng misa na inabot ng 45 minutes. Nang matapos na ay kumain muna sila sa isang fast food chain saka bumili ng mga street foods bago tumambay sa malawak na parke. Dahil magtatakip silim na, kaya naman mas naging maningning na ang buong parke. Sabi ko naman sa inyo mga anak maganda rito kapag ganitong oras. Sige na, at maglaro-laro muna kayo dyan. Okay po, Nay. Habang nakaupo ang babaeng buntis sa bench, ay hinatak naman ni Rocky ang nakababatang kapatid papuntang playground. Doon ay nilaro nila ang lahat ng pwedeng paglaruan kasama ang iba pang mga kabataang naroon din na namamasyal kasama ang kanya-kanyang pamilya. Nang makaramdam ng pananakit ng pantok, ay nagpaalam muna saglit ang binatilyo sa kanyang ina na siya munang tumingin-tingin kay Sunny na tuwang-tuwa sa pakikipaglaro sa ibang bata sa playground. Pagdating niya sa banyo ay bukod tanging siya lang ang naroon at habang umiihi
ay biglang nagpatay sindi ang mga ilaw, kaya naman minadali na niya ang kanyang sarili. Medyo nakakatakot din kasi ang banyo at hindi maganda ang nababibes niya, kaya naman hindi niya na masyadong napagpagpa. Isinara na lamang niya ang siper ng pantalon at dali-daling lumabas ng banyo. Kaya lang ay natigilan si Rocky bigla nang makita ang misteryosong matanda na nakaabang sa kanyang daraanan. Nang ngumiti si Manang Bebang ay napaiwas siya ng tingin dahil na rin sa takot. Naalala niya rin kasi ang sinabi ng ina na huwag basta-basta makikipag-usap sa isang estranghero. Natakot ka pa rin ba sa akin? Dahil ba sa estranghero ako? O boses mangkukulam? Di ba't sinabi ko naman ang pangalan ko sa'yo? Pasensya na po. Nakalimutan ko na po eh. Sabi rin po kasi ni nanay, huwag po akong makikipag-usap basta-basta kung kani-kanino. Paano kung kailangan mo ang tulong ko? Katulad ngayon, hindi mo pa rin ako kakausapin o lalapitan man lang. Napakunot noo lang ang binatilyo at saka naglakad hanggang sa malampasan niya si Aling Bebang. Nang medyo malayo na siya rito, ay tinanaw ni Rocky ang kinaroroonan ng ina. At nang makita niyang tila nahihirapan to habang nakahawak sa tiyan, ay ganun na lang ang pagkagulat niya. Narinig niya ring sumisigaw ang ina na para bang nananakit na ang tiyan. Dahil sa sobrang pag-aalala ay tinakbo niya ito. Nakita niya ring tumakbo papalapit si Sunny hanggang sa sabay silang makarating sa kinaroroonan ng nanay nilang buntis. Nay, ano po nangyayari? Bakit po? Ang tiyan ko, anak. Sumasakit. Aray, humingi ka ng tulong, anak. Rocky, si Sunny, dito ka lang sa tabi ni nanay. Rocky, bilis. Humingi ka ng tulong. Biglang naalala ng binatilyo ang sinabi ni Aling Bebang, kaya napalingon siya sa direksyon ng banyo kung saan niya to iniwan kanina. Kaya lamang ay wala na roon ang mahiwagang matandang babae. Nandito ako, Otoy. Huwag ka nang mag-abala. Sabay na napalingon sina Eden, Rocky at Sunny sa matandang babae. Kitang-kita naman ang takot sa mukha ng buntis habang nakatingin kay Manang Bebang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan at ang sanggol mo. Nandito ako para tumulong. Hindi na hinayaan pa ng matandang babae na makaalma si Eden. Dali-dali niyang hinawakan ang namimilog nitong tiyan at pagkatapos ay bumulong ito ng kung anong klase ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Maya-maya pa ay biglang guminhawa ang pakiramdam ni Eden, kaya ganun na lang ang gulat ng tatlo. Wala na ang sakit sa tiyan ko. Hindi ka dapat kumakain basta-basta ng mga street food, lalo na dayuhan ka rito. Huwag kang mag-alala. Okay na ulit ang sanggol mo. Panatag na siya at nahihimbing ng tulog. Maraming salamat po sa panggagamot niyo sa nanay ko. Si Sunny na dating matatakotin din kay Manang Bebang ay bigla na lang ding nagpasalamat sa pamamagitan ng sign language, kaya wala na ring nagawa ang babaeng buntis kundi magpasalamat. Isa pa ay narinig din kasi nila ang ilang sabi ng mga taong naroon na nakasaksi kung gaano kahusay si Manang Bebang at talagang kilala siya sa parke bilang manggagamot at albularyo. Maraming salamat po, Manang Bebang. Pasensya na po kayo at napagdudahan ko kayo nitong mga nakalipas na linggo. Huwag ka munang magpasalamat. Dahil meron akong naramdaman kanina nung hinawakan ko ang tiyan mo. Ano po? Ano po yun, Manang? Tuwing gabi ba ay madalas hindi mapakali ang sanggol? Pagkatango ni Eden ay sa kanilingon ni Manang Bebang si Rocky na nagulat naman ng bahagya. Bantayan mong maigi ang nanay mo at ang kapatid mo. Po? Bakit po? Ikaw, buntis. Merong umaaswang sa'yo. Yun ang dahilan kaya tuwing gabi ay hindi mapakali ang sanggol dyan sa loob mo. Wala akong dalang pangontra laban sa aswang. Pero ipagdarasal ko kayo. Pasensya na at yun lang ang maitutulong ko.
Hindi makapaniwala ang mag-iina sa kanilang narinig, kaya nang umalis na si Manang Bebang dahil may ibang tao na nangangailangan ng tulong niya, ay tila nataranta naman si Eden. Nang makita yon ng binatilyo ay humugot siya ng lakas ng loob para pagaanin ang loob ng ina at ng nakababatang kapatid. Nay, wag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko po kayo. Kinakabahan ako anak para sa ating lahat. Wala pa naman din ang lolo niyo. Kung nandito lang sana siya sinabi ko na kagad ang sitwasyon dahil alam kong gagawa siya kagad ng paraan. Habang wala po si Lolo, ako magbabantay sa inyo. Dalawa po kami ni Sunny. Kahit kinakabahan, ay lakas loob ding nagtaas ng kamay ang batang lalaking Pipi, kaya kahit paano ay naibsan ang takot sa puso ng kanilang ina. Kayo talagang mga anak ko habang wala si tatay. Ang lolo niyo, hindi muna tayo uuwi sa bahay. Bukas na tayo uuwi ron dahil gabi na rin. Maghahanap ako ng pwede nating matuluyan. Katulad ng kanilang napag-usapan, ay humanap nga sila ng matutuluyan, pero sa kasamaang palad ay wala silang nakita, kaya napilitan na lang silang bumalik sa bahay ni Mang Generoso. Inaantok na rin kasi si Sunny, dala ng paglalaro kanina sa parke. Pasado 9:00 ng gabi nang makauwi sila ng bahay. Tulog na nga ang batang lalaki at binuhat na lang ni Rocky papuntang kwarto. Maya-maya pa, nang lumabas siya ng silid, ay nakita niya ang ina na tila hindi mapakali, kaya nilapitan niya ito. Nay, matulog na po kayo. Sige na anak. Pagpasok ni Aling Eden sa loob ng kwarto, ay kaagad ikinandado ni Rocky ang pinto pati sa likod ng bahay. Siniguro niya rin na nakasara ng maayos ang mga bintana. Kumuha rin siya ng kutsilyo sa kusina at pasimple itong dinala sa kwarto nang hindi nakikita ng kanyang ina. Lumipas ang oras, kahit antok na ay sinikap na hindi makatulog ni Rocky para mabantayan ang kanyang ina na nilalabanan din ang antok. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay sabay na napamulat ng mata ang mag-iina matapos marinig ang malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan yun ng mga tahulan ng aso na para bang merong kinatatakutan. Paglingon ni Rocky kay Sunny, ay nakayakap na to sa kanilang ina at halata ang takot sa ekspresyon ng muka ng batang lalaki. Samantalang si Aling Edna naman ay hinihimas-himas ang kanyang tiyan habang nagmamatsyag sa paligid. Anak, natatakot ang kapatid mo. Nandyan na siya. Eksaktong pagkasabi nun ng babaeng buntis ay biglang may malakas na kumalabog sa bubungan ng bahay, dahilan para magulat silang mag-iina habang sabay-sabay na napatingala. Umiyak at nagsumiksik si Sunny sa bisig ng buntis niyang nanay. Anak, tahan na. Huwag ka nang mag-iingay. Tahan na. Naudlot na ang babaeng buntis sa pagsasalita sapagkat dinig na dinig nilang mag-iina ang mabibigat na yabag ng kung anong sinong nilalang na marahang naglalakad sa bubungan. Napatingala naman si Rocky habang pinakikinggan ang mabibigat na yabag. Nay, dito lang po kayo. Anak, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Pagkakita ng ginang na may hawak na kutsilyo si Rocky, ay hindi na siya nakaimik. Lumabas na rin kasi ang binatilyo habang nakatingala sa bubungan. Nagpatuloy ang mga yabag na habang tumatagal na nagpapaikot-ikot sa bubungan ay mas lalong bumibigat. Nakadinig pa sila ng malakas na meow ng pusa. Bigla tuloy naalala ni Rocky ang sinasabi ng kanyang lolo patungkol sa isang pusa na nangunguha ng mga karning inuulam nila. Unti-unti ring nanumbalik sa isipan niya ang takot patungkol sa hinala ng pagiging aswang ng kanilang lolo. Biglang nangatog ang kanyang tuhod, pero pinilit niya pa ring maging matapang kahit ganon. Maya-maya pa ay biglang nanahimik ang kanilang bubungan, kaya kahit paano ay nakahinga silang lahat ng maluwag. Subalit nang inaakala nilang ayos na ang lahat, ay doon nagkamali ang mag-iina. Bumalik sa kwarto si Rocky at ninitian ang ina bago magsalita. Nay, wala na po yung nang aaswang sa inyo.
Natigilan na siya nang makita ang ekspresyon ng ina habang patulog na nakatingala sa bubungan. Sa bubungan siya, anak. Sa mismong tapat namin. Kaya takot na takot si baby. Isang malakas at nakakapangilabot na alulong ng kung anong nakakatakot na nilalang ang narinig nila mula sa itaas ng bubong. Sinundan pa yon ng mga alulong ng mga aso mula sa kung saan-saan. Dahil doon ay napapalahaw na ng pag-iyak si Sunny dahil hindi na niya natiis pa ang takot na nararamdaman. Sa sobrang takot naman ni Rocky ay tila ba namanhid ang buo niyang katawan, dahilan naman upang mabitiwan niya ang kutsilyong hawak-hawak. Nang lumundag ang kung anong nakakatakot na nilalang na nasa bubong ng kwarto, ay mas lalong nagsumigaw ang batang lalaking Pipi habang mahigpit na napapayakap sa kanyang ina na hindi na rin alam ang gagawin. Ilang sandali pa, nakarinig na naman sila ng nakapangingilabot na alulong, kasunod ang pagaralgal na ungol ng nilalang na nasa ibabaw ng kanilang bubong. Hindi dumoble, kundi trumiple ang takot na nararamdaman ni Rocky. Akala niya ay kakayanin niya ang ganong klase ng engkwentro kahit wala si Lolo Generoso, pero dahil 13 anyos pa lamang siya, ay nangibabaw pa rin ang pagkasindak. Nilamon pa rin siya ng matinding takot, lalo na nang makita ang itsura ng ina at nakababatang kapatid. Nay, umalis na po tayo dito. Humingi na po tayo ng tulong. Anak, kapag umalis tayo rito ngayon, mapapahamak tayong lahat. Hindi ako makakatakbo ng mabilis dahil buntis ako. Kayo na lang ng kapatid mo ang umalis at humingi ng tulong. Nang marinig yun ni Rocky, ay bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Alam niya rin kasi sa sarili niya na yun lamang ang paraan ng ina para mailigtas silang magkakapatid. Muling umangil at umalulong ang halimaw na nasa bubungan bago to muling lumundag dahilan ng malakas na kalabog. Dala ng takot ay napahawak ng mahigpit si Eden sa tiyan sapagkat nararamdaman niyang hindi na talaga mapakali ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Anak, Sunny, pumunta ka ron sa Kuya Rocky mo, bilis! Nay, tara na po! Sumama na kayo! Anak, sige na! Alis na, nakikiusap ako sa'yo! Sinabi mo diba, puprotektahan mo ang kapatid mo kahit na anong mangyari. Pangako mo sa akin yun, diba anak? Mas lalong pumalahaw ng pag-iyak si Sunny habang nakayakap na sa kanyang kuya na hindi na rin alam ang gagawin. Nay, hindi po namin kayo pwedeng iwan dito, Nay. Umalis na kayo, Rocky. Sunny, umalis na kayo. Naiyukom na lang ng binatilyo ang kamay niya na may hawak na kutsilyo habang nagpupunas ng luha. Sinundan yun ng nakakabinging tunog dahilan upang sabay-sabay silang mapalingon sa bubungan habang tinutuklap yon ng halimaw na naroon. Nang tuluyang mabutas ang bubong ay tumambad sa paningin ng mag-iina ang isang nakakatakot na nilalang. Nangungulubot ang mukha nitong nangingintab na parang paniki. Namumula ang mga mata, nakausli ang mahahaba at matutulis na mga ngipin. Ang mga kuko ay kasing haba at kasing talim ng kutsilyong hawak ni Rocky. Ang dila naman ay kasing taba at kasing pula ng bulate na unti-unting humahaba pa ibaba at papunta yun sa tiyan ng kanilang ina. Nay! Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Sige na, umalis na kayo! Pagkasabing yun ng ginang, nagtuloy-tuloy na talaga ang pagtagas ng luha ni Rocky na hindi niya na napigilan pa. Hinatak niya ang kapatid na natatroma na ng husto sa pangyayaring yun, kaya parang natutulala na lang sa kawalan habang naiiyak. Paglabas nila ng bahay ay bigla na lang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Manang Bebang nung nasa parke sila. Antayan mong maigi ang nanay at ang mga kapatid mo. Napahinto siya sa mismong pintuan at nilingon ang nakababatang kapatid. Hinawakan niya to sa magkabilang balikat at kinausap ng masinsinan kahit hindi niya alam kung mapakikinggan pa siya nito sa ganitong sitwasyon. Sunny, makinig ka. Di ba ipinangako natin kay nanay na poprotektahan natin siya? Naalala mo bang sinabi ko yun sa parke? Nagtaas ka pa nga ng kamay. Bigla na lang tumahan sa pag-iyak si Sunny at humihikbing hinarap ang kanyang kuya
habang nagpupunas ng muka at tumango-tango. Dahil doon ay nagpigil na rin ng pag-iyak ang binatilyo bago muling magsalita. Ngayon, hindi natin iiwan si nanay kahit anong mangyari. Tama ba ako? Pagtango ni Sunny ay magkahawak kamay silang bumalik sa loob ng bahay at nagtungo sa kwarto. Naabutan nilang nakatayo na ang halimaw sa tapat ng kanilang ina na tila aatakihin na dahil sa takot. At kahit na natatakot ay pinilit na maging matapang ng magkapatid habang magkahawak ng kamay. Hoy! Halimaw ka! Layuan mo ang nanay namin! Napalingon si Aling Eden sa anak pero halata naman sa mukha niya ang pangihina kaya hindi na siya nakaimik pa. Ang aswang naman ay napabaling din sa magkapatid na nagtatapang-tapangan. Hindi namin iiwan ang nanay namin! Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Kala mo gagamitin ko to sa'yo. Poprotektahan namin ang nanay ko. At lagot ka pagdating ng lolo hineroso namin. Kapag may ginawa kang masama sa amin, sigurado kaming hahanapin ka niya kahit saan ka pang lupalop pumunta. Kaya umalis ka na kung ayaw mong... Biglang bumaba sa papag ang nakakatakot na nilalang at marahang naglakad palapit sa dalawang magkapatid na napapaatras at biglang napaupo na lang sa sahig ng dahil sa takot. Napapikit si Sunny at napayakap ng mahigpit sa kanyang kuya na pinipilit pa ring maging matapang kahit ang totoo ay sobrang nanginginig na rin siya dahil sa takot. Pumikit na lang din si Rocky habang nakayakap ng mahigpit sa nakababata niyang kapatid. Lolo, nasan ka na po? Dumating ka na! Nakarinig na lang sila ng malakas na ugong at pagdilat ng mag-iina ay wala na sa harapan nila ang nakakatakot na nilalang. Nang mapagtanto ni Rocky na ligtas na silang mag-iina, ay kaagad siyang tumayo at inakay si Sunny palapit sa kanilang ina na umiiyak. Nagyakapan silang tatlo at nag-iyakan hanggang sa makatulugan nila ang ganoong posisyon. Kinabukasan, nagising na lang si Rocky na nagtataka dahil may takip na ang bubungan nilang nabutas na gawa ng aswang. Hinayaan niya muna ang ina at ang kanyang kapatid na matulog. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya sa taniman si Mang Hineroso na nag-aayos ng mga pananim nito. Paglapit niya roon ay nginitian siya ng kanyang lolo at niyakap ng maigpit habang umiiyak. Salamat, Apo! At ginising mo ako sa katotohanan. Hindi na mauulit. At tutuparin ko ang pangako ko sa inyo ng nanay at mga kapatid mo. Poprotektahan ko kayo. Salamat po, Lo. Dahil hindi nyo itinuloy ang balak nyo. Mahal na mahal po namin kayo. Nanatiling sikreto ang pagiging aswang ng matandang Ginoo na sa kanilang pamilya ay tanging si Rocky lang ang nakakaalam. Ito pala kasi ang tunay na dahilan noon kaya pinaalis ni Mang Hineroso ang kanyang mga anak dahil natatakot siyang masaktan ang mga ito. Nanganak ng malusog na babaeng sanggol si Eden at sa abot ng makakaya ni Mang Hineroso ay inilagaan niya ang anak at mga apo. Isinuko niya ang pagiging aswang na kumakain ng tao at mga hayop na lamang ang kanyang kinain. Tinupad niya rin ang kanyang pangako na poprotektahan niya ang kanyang anak at mga apo hanggang sa bawian na siya ng buhay. Pagkarating ni Rocky galing sa paaralan